Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Nato. Ang ibabahagi ko pong kwento ay karanasan ko po noong teenager pa po ako. Nangyari po ito doon sa aming probinsya. Dekada 90 po nang maganap itong aking karanasan. Taong 1995 kung di po ako nagkakamali, na yung natatandaan ko pang ang sikat na pinapatugtog tuwing may sayawan ay yung dayang-dayang. Lagi po kami noong pumupunta sa mga sayawan, lalo na kapag yung sikat na sound system sa aming lugar ang inarkila nung nag-organize ng pasayaw. Minsan nang magkaroon ng sayawan sa katabing baryo namin, ay nagkayayaan kaming magkakaibigan na dumalo doon. Kaya nang sumapit yung araw ng sayawan, ay magkakasama kaming pumunta. Yung pinagdausan ng sayawan ay may mga 100 metro siguro ang layo mula sa kalsada. Malayo pa kami doon sa sayawan, ay rinig na namin yung malakas at dumatagundong na tunog ng sound system. Nang dumating kami doon ay marami na ring mga kabinataan at kadalagahan. Hindi muna kami pumasok. Nanigarilyo pa muna kami sa labas at nagmasid na aming tinitingnan yung mga dumarating. Ang totoo po, may napapabalita na noon na mayroon di umanong aswang sa baryo na iyon. Pero dahil sa marami naman ang hindi naniniwala, kaya hindi namin masyadong binigyan iyon ng pansin. Pero isa pala iyong malaking pagkakamali, dahil doon ko unang naranasan yung pinaka nakakatakot na pangyayari sa aking buhay. Nang mga pasado 7:00 na, ay nagkayayaan na kaming magkakabarkada na pumasok na upang makipagsayawan. Nakikita na rin kasi namin na karamihan ay nasa loob na at nagsasayaw. Nung una ay kami-kami lamang magkakaibigan ang magkakasamang sumasayaw. Hanggang kalaunan ay may mga nakilala na kami at nakakasama na namin sila. Noong mga pasado 9:00 na ng gabi, habang masaya kami nagsasayawan, ay bigla na lamang nagkaroon ng komosyon. Nagkagulo na. Nakita pa namin nagkaroon ng habulan. Ang buong akala namin ay mayroong away. Malimit naman kasi yung mga ganon sa amin tuwing mayroong idinaraos na sayawan. Dahil sa pasikatan, nakadalasang nauuwi sa hindi pagkakaunawaan. Kung minsan naman dahil sa babae. Pero nung mga sandaling iyon ay iba pala ang dahilan. Narinig namin sa mga usap-usapan na mayroon daw hinabol ng aswang at yung biktima ay sugatan dahil sa naabutan at dinumog daw talaga ito. Kung kaya pala nagtakbuhan ang ibang naroon sa sayawan dahil sa humingi ng tulong ng pinsan ng biktima. Yung iba naman ay nanakbo para lang makiusyoso. Maya-maya pa ay may dumating na mga tanod. At dahil sa nangyari, di nagtagal, ay nagsalita na sa mikropono yung nag-organisa ng pasayaw at sinabing ititigil na muna ang sayawan at humingi sila ng paumanin. Kaya kahit gusto pa sana namin ay wala na rin kami nagawa pa ng aking mga kaibigan. Maging yung ibang mga kaidara naming naroon ay nagpasya na lamang na magsiuwian na. Habang nasa daan kaming magkakaibigan ay masaya naming pinag-uusapan yung mga nangyari sa sayawan at yung mga babae na aming nakilala. Nang bigla na lamang kaming nakarinig ng mga nagsisigawan
sa may gawin naming likuran. Na nang lingunin namin sila ay mabilis nang nagsisitakbuhan papunta sa amin. Hanggang sa tuluyan na kami nilang malampasan. Panay ang sigaw nila na may aswang at halata ang takot sa kanilang mga mukha. Kaya sa aming pag-aalala na baka kami ang maabutan noon, ay napatakbo na rin kaming magkakaibigan. Nang nakikita na namin yung likod ng mga lumampas sa amin, habang papalapit na kami sa kanila, ay bigla naman nagsitakbo ang pabalik ang mga ito at sinabing mayroon ding aswang. Na nang makasalubong na nila kami sa daan, ay nagsilihis ang mga ito. Kami naman ay dire-diretso at nagpatuloy. Naisip kasi naming mas delikado kung susunod pa kami sa kanila, pagkat napakamasukal nung bahagi na iyon na kanilang tinahak. Di nagtagal ay parang nabunutan kami ng tinig sa lalamunan. Nang maaninagan namin yung mga tanod sa di kalayuan na papasalubong sa amin. Sa tansya ko ay mga 3 sila. Kaya mas binilisan pa namin upang makahingi ng tulong. At para kaming nabigyan ng pag-asa noong mga sandaling iyon. Ngunit nang magpapanagpo na kami, ay biglang napalitan ng takot yung pag-asa na aming naramdaman. Dahil kitang-kita namin yung nakakatakot na mukha ng mga ito. Napakamabalasik at nagtataglay sila ng mapupulang mga mata. Kaya habang may pagkakataon pa, ay nagsilihis na rin kami ng daan na nagsisigaw kami sa pag-asang may makaririnig sa amin upang saklolohan kami. Halos lundagin namin yung mga halamang sagabal sa aming dinaraanan. Talagang wala kaming ibang inisip kundi ang makalayo sa mga aswang na iyon. Halos gumulong kami magkakaibigan sa pagtakbo pababa dahil sa sobra naming pagmamadali, hanggang sa makarinig kami ng mga boses ng tao. Kaya nagsisigaw pa kami para matawag ang kanilang pansin, hanggang sa makita na namin sila na kanila naman kaming hinintay. Nakauwi naman kami ng ligtas ng gabing iyon. Buti nilang talaga at nagawa namin silang matakasan. Pero nang sumunod na araw ay mariing itinanggi ng mga opisyalis ng barangay noong kabilang baryo na mga tanod nga nila ang siyang may kagagawan umano ng kaguluhan noong nagdaang gabi. Sabi pa nila, madali lang naman umanong magpanggap bilang isang barangay tanod na maaari nga yung aswang mismo ay hindi rin mula sa kanilang baryo, sabi pa ng kanilang kapitan. Simula po noon ay medyo umiwas na muna kami sa mga pagdalo-dalo sa mga sayawan, lalo na nga nung huli na may mga napapabalita ng nawawala na halos mga kaidara namin na dumadalo sa mga sayawan. Hanggang dito na lang po, Sir Pipi, ang aking kwento. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa iyo, Sir Pipi. Ang kwentong ibabahagi ko ay karanasan ng mag-anak ni nanay. Tawagin niyo na lang po sa pangalang Neneng ang nanay ko. Naganap po ito, maraming taon na ang nakakaraan. Siguro ay mga 11 anyos pa lamang daw siya noon. Sila nanay po kasi ay nakatira noon sa probinsya. Simple lang naman ang buhay nila. Pangatlo si Neneng sa kanilang magkakapatid. Mayroon silang lupang sinasaka noon na maliit lang na kanilang pagmamayari. Buwan ng Mayo noon nang may dumating sa kanilang bahay. Isang mag-anak iyon at alam nilang hindi taga roon ang mga ito. Nang lapitan ng mga magulang ni Neneng ay nalaman nilang sila pala ay mga bakasyonista
At mahalata naman sa kanilang ayos. Magagara ang kanilang mga pananamit, maging sa kanilang mga kutis. Ay mahalata mong hindi nga sila taga roon na mga sanay sa mahirap at mabibigat na trabaho sa bukid, na laging nakabilad sa init ng araw, kung kaya kadalasan ay mga sunog ang kanilang balat. Mababait naman at magagalang ang mga ito kausap. Napag-alaman ng mga magulang ni Neneng na bukod sa kanilang pagbabakasyon ay gusto rin pala ng mga ito na makabili ng lupa doon sa kanilang baryo. Dahil sa nagbabalak silang magkaroon ng bahay na mapagbabakasyonan at makapag-alaga na rin ng mga hayop upang may karagdagan umano silang panggagalingan ng kita. Dahil mahilig ang kanilang mag-anak sa pagninegosyo. Kaya kanilang kinausap si Mang Pedro na tatay ni Neneng kung may alam ba raw ito na lupang pwede nilang mabili. Sinabi naman niya sa padre de pamilya ng mag-anak na makikibalita siya at magtatanong-tanong. Pagkat ng mga oras na iyon ay wala pa siyang nalalaman kung mayroon ngang nagbibenta ng lupa doon sa kanilang lugar. Matapos nilang makapag-usap ay nagpaalam na ang mag-anak at tinahak ang daan papunta sa bundok. Pagkat mamamasyal daw sila, pinaalalahanan naman ng mga magulang ni Neneng ang mga ito na mag-ingat pagkat may napapabalita kasing aswang sa lugar na iyon, na ang kanilang pinaghihinalaan noon ay yung matandang babae na naninirahan doon mag-isa. Nanatawa lang yung mga magulang ng mga bakasyonista at ipinagkibit balikat lamang iyon. Pero yung dalawang anak nila ay tahimik lamang na nagkatinginan pa sa isa't isa. Nung mga bandang hapon na, pagkagaling ni Mang Pedro sa pagsusuga ng kalabaw, ay kanyang tinanong si Neneng kung napadaan na ba yung mag-anak. Sumagot si Neneng sa kanyang ama at sinabing hindi pa. Wala pa umano siyang napansin na may tumaan. Kaya nag-alala si Mang Pedro at napabulalas ng ano na kaya nangyari sa mag-anak na iyon. Nagsalita ang kuya ni Neneng na si Mando. Ito ang panganay sa kanilang magkakapatid at sinabing baka maya-maya lang daw ay nariyan na rin ang mga iyon at daraang pabalik. Baka nawili lang umano sa pamamasyal pagkat mga ignorante sa kalikasan. Pero ang isa pa nilang kapatid na si Emmanuel ay iba ang nasa isip. Baka naligaw na umano ang mga ito sa kagubatan o di kaya naman ay nalapa na ng aswang. Nang marinig iyon ng kanilang ina ay sinaway sila nito at inutusan na lang na mag-igib ng tubig, habang si Neneng naman ay tumulong na sa kanilang ina sa pag-aasikaso ng kanilang hapunan. Nang madilim na ay alumpihit na si Mang Pedro. Hindi siya mapakali dahil sa kanyang pag-aalala para sa mag-anak na iyon. Sa maikli kasi nilang pag-uusap ay tila nakagaanan na niya ng loob ang mga ito. Kung kaya nakakaramdam siya ng awa pagkat alam niyang hindi sila sanay sa mga bundok at kagubatan. Nag-alala din siya na baka kung ano na ang nangyari sa kanila. Kaya pagkatapos nilang makakain ng hapunan ay nagpasya si Mang Pedro na sundan na yung mag-anak. Sinabi din ni Mando na kanyang sasamahan ang kanilang ama. Pero hindi pumayag si Aling Mila at sinabing lupang delikado. Kahit anong pagpupumilit nilang mag-ama ay ayaw pumayag ng ilaw ng tahanan. At sinabi pa nitong hindi naman daw sila nagkulang sa pagpapaalaala. Nang lumalim na ang gabi, habang nasa kwarto na si Aling Mila at si Neneng na natutulog,
ay gising na gising naman sila Mang Pedro at dalawa nitong anak na lalaki. Nang masiguro nila na tulog na nga sila Aling Mila, ay nagpasya na silang lumabas ng kanilang bahay upang sundan yung mag-anak. Pero laking gulat nila nang makarinig sila ng aswang. Di sila maaring magkamali. Kabisado nila ang huni noon. Hinugot na kaagad ni Mang Pedro ang kanyang itak at sinigawan ang aswang. Hinamon niya ito na lumabas at magpakita. Pero nanatili lamang itong humuhuni. Pinabalik ni Mang Pedro ang kanyang dalawang anak na lalaki sa loob ng kanilang bahay. Naisip niya kasing hindi naman lalaban ng parehas yung aswang. Hanggang sa makarinig pa sila ng ibang mga huni noon. Hindi lang ito iisa. Na ikinagulat iyon ni Mang Pedro. Dahil sa kanyang pagkakarinig ay tila 5 ang mga aswang na nasa paligid ng kanilang bahay. Kaya ipinasara niyang mabuti ang kanilang mga bintana at pinto. Na di naman nagtagal ay narinig na niya nagsimula ng kumilos ang mga ito. Sa unang pagsilip ni Mang Pedro sa siwang ng kanilang bintana ay wala siyang nakita. Panandalian pa niyang sinanay muna ang kanyang mga mata sa labas. At nang bigla na lamang nanlaki ang kanyang mga mata, hindi siya makapaniwala pagkat nakita niya ang lalaking kanyang kausap kanina at nasa likod nito ang lalaking anak. Maya-maya ay napakaway naman si Mando na nakasilip din sa bintana sa kabilang panig naman ng kanilang bahay. At nakita nilang naroon ang nanay ng mag-anak. Nakasama naman nito ang anak nilang babae. At biglang kumalampag ang kanilang bubungan na nasisiguro na ngayon ni Mang Pedro na iyon naman yung pang-5. At may naiisip na siya kung sino iyon. Yun yung matanda na bantog na aswang. Nagmamadaling pumasok si Mang Pedro sa kanilang kwarto. Nagising na rin si Aling Mila dahil sa malakas na pagkalabog na nilikha ng aswang sa kanilang bubungan. Paglabas ni Mang Pedro mula sa kanilang kwarto ay may tangan-tangan na itong buntot pagi. Mabilis na kumilos yung magkapatid na nang mapasulab sila sa kwarto ay nakita nilang nagising na rin si Neneng na pupungas-pungas pa. Dumiretso sila sa kusina at kumuha ng asin. At dahil sa may mga bahagi pa ng kanilang bahay noon na yari sa tabla at kawayan, kung kaya nagawa nilang maisaboy ang asin sa palibot noon. Sa galit ni Mang Pedro ay napamura ito at kanyang binalaan ang mga aswang. Nakaramdam siya ng sobrang sama ng loob na kanya pa sana silang tutulungan kasama ng kanyang mga anak sa pag-aakalang napahamak na sila sa kamay ng aswang. Yung pala ay kauri nila ito na baka hindi nga lang basta kakilala kundi kaanak pa. Napabulala si Mang Pedro at sinabing nagkamali sila nang napiling kakalabanin. Pagkat kilala si Mang Pedro sa kanilang lugar na may kakayahang taglay at may mga mutya ito na nasa kanyang pag-iingat, binilinan ni Mang Pedro si Neneng at Aling Mila na kahit anong mangyari ay wag silang lalabas. Pagbukas ni Mang Pedro ng pinto ay nasa likuran na rin niya sila Mando at Emmanuel. Nahawak na ang kanilang mga itak. Pagtapak na pagtapak ni Mang Pedro sa lupa sa labas ng kanilang tahanan ay agad nang nahayag sa kanya ang kinaroroonan ng mga aswang na nagpapalipat-lipat sila ng pwesto at nanlalansi. Walang sabi-sabing tinakbo iyon
ni Mang Pedro at iwinasiwas na kaagad ang kanyang hawak na buntot bagi. Na nang tumama iyon ay talaga namang lumika ng nakabibinging tunog at pumailan lang na kaagad ang nakakatakot na pagsigaw nung anak na lalaki ng mga bakasyonista. Nalapnos na kaagad ang balat nito na nakita pa nga nila Mando na umuusok-usok pa iyon at nag-iwan din ang latigo ng malalim na sugat dahil sa mga matutulis na tinik na nakakabit doon. Matapang na umangil naman ang padre de pamilya ng mga ito, pero nginitian lamang siya ni Mang Pedro at agad na isinunod. At wala itong nagawa kundi ang mangisay sa lupa dahil sa tindi ng sakit na hatid ng buntot pagi. Sinugod naman siya ng mag-ina nito, ngunit laking gulat nila nang mawala na bigla si Mang Pedro at di nagtagal ay bigla na lamang bumulagta sa lupa ang matandang babaeng aswang mula sa itaas na unang lumagapak ang likod nito at namaluktot, pero mabilis na kumilos at kumaripas ng takbo. Nang hanapin nila yung mag-anak ng mga bakasyonista ay nawala na rin ang mga ito. Nung mga sumunod na araw sa kanilang baryo ay naging madalas ang pagkaubos ng kanilang mga alagang hayop at dalawa na sa mga taga roon ang namatay, na sinasabing natuklaw umano ng ahas yung isa habang natutulog, habang yung isa naman ay bigla na lang nagkasakit. Kaya humingi na sila ng tulong kay Mang Pedro. Nung huli ay nagawa naman nilang mapalayas ang mga ito doon sa kanilang baryo, kasama na yung matanda. Nais ko lang din po sanang ibahagi yung naging karanasan ko. Nangyari po ito nung 19 anyos na po ako. Nayaya po ako noon ng isang pinsan ko na makifiesta. Nang banggitin niya sa akin yung lugar na aming pupuntahan, ay hindi iyon pamilyar sa akin. Pareho kaming ipinanganak at lumaki sa probinsya, pero noon ko lang narinig yung pangalan ng lugar na iyon. Ang sabi niya sa akin noon, may nagyaya lang rin sa kanya. Kasama niya raw sa trabaho. Nang tanungin ko kung ano ang pangalan, ay sinabi niyang si Melanie. Kaya medyo nagduda na ako. Kaya kinulit ko siya. At nung huli ay napaamin ko rin. Nililigawan niya pala yung babae. Paparating pa lang kami doon sa lugar ay rinig na namin yung malakas na tunog ng sound system na talagang bumabayo. At ganun pala sa kanila. Isang linggo nilang ipinagdiriwang yung pista. Magtatanghali na nang dumating kami sa bahay nila Melanie. Naabutan pa nga namin noon yung ibang bisita nilang kumakain. Mababait naman sila at inasikaso nila kami ng pinsan ko na si Kuya Norman. Maliban lang sa ilang taong nadaanan namin, na napansin kong masama kong makatingin. Pero naisip ko rin namang normal lang iyon, dahil maaaring nanibago lang sila sa aming magpinsan. Kung kaya naman, ipinagkibit balikat ko lang iyon. Matapos naming makakain, ay inaya kami ni Melanie doon sa plaza, kasama ang isa rin niyang pinsang babae. Naupo kami sa isang mahabang upuan na naroon. At doon muling nagkwentuhan habang pareho kaming naninigarilyo ng pinsang ko. At nangyari na
ang hindi ko inaasahan. Yung masayang pakikipamista sana namin ay nagsimula ng maging bangungot. Nang di sinasadyang tamaan sa muka ang isang lalaking dumaan nang pinitik ko na upos ng sigarilyo. Mabilis kami nitong nilapitan at walang sabi-sabing agad akong binatukan. Nang makita naman ni Kuya Norman yung ginawang iyon ng lalaki, ay bigla itong tumayo at kanya itong itinulak. Doon na tuluyang nagkagulo sa plaza dahil may mga kasama pala ito at marami sila. Sinubukan naming lumaban pero lalo lang kaming mabubugbog kung hindi kami atras. Ilang ulit ko ring sinabi na hindi ko sinasadya at humingi pa nga ako ng tawad. Pero wala talaga silang intensyong makinig. Sa palagay ko, ang hanap talaga nila ay gulo. Kahit nga si Melanie at pinsan nito ay nakiusap rin. Pero ayaw talaga nilang magpaawat. Ayaw talaga nilang tumigil sa kakasuntok sa aming magpinsan. Kaya napilitan na lang kaming tumakbo para makaiwas sa maaaring mga pinsala na pwede pa naming tamuin. Nang mapalingon ako ay nakita ko pang kanila pa sana kaming hahabulin. Pero inawat na sila ng ibang mga taong naroon. Nang nasa daan na kami pauwi kanila Melanie, ay napansin kong tahimik lang silang magpinsan. Naisip kong marahil ay masama ang kanilang loob dahil sa nangyari. At aminado naman akong kasalanan kong lahat iyon. Kaya humingi ako ng tawad sa kanila at maging sa pinsan ko. Pero sinabi nila Melanie na hindi naman daw iyon yung inaalala nila. Dahil alam naman nilang hindi ko yun sinasadya. Talagang nagkataon lang daw na kami ang napuso ang punteryahin ng mga ito. At yung pagkakatama ng sigarilyo sa kanyang muka ay ginawang dahilan lamang. At hindi na ito nahirapan pa na mag-isip ng gagawing dahilan para isagawa yung masamang balak nito sa amin. Mahilig daw talagang gumawa ng eksena ang mga iyon, lalo na sa tulad naming dayo. At ang talagang ipinag-aalala nilang magpinsan ay yung mga susunod pa nilang gagawin. Hindi daw titigil ang mga ito, lalo na at lumaban kami magpinsan. Napahiya umano ang mga ito. Kaya siguradong may gagawin pa silang mas malala. Pero ang hindi nila sinabi sa amin ay kung anong uri ng tao talaga ang mga ito. Pagdating namin sa bahay nila Melanie, ay agad niyang sinabi sa kanyang mga magulang kung ano yung nangyari. Pati nga bisita nila ay narinig yung pagsusumbong nilang magpinsan. At nahalata kaagad namin ni Kuya Norman yung matinding pag-aalala nila. Humingi kami ng tawad sa kanila at nagpaalam na. Pero pinigilan nila kami. At sinabing lubhang delikado para sa aming magpinsan ang umalis. Kung maaari raw, ay hintayin na muna namin yung kanilang mga tiyuhin para maihatid kami. Wala kaming nagawa ni Kuya Norman kundi ang maghintay sa pagdating ng mga tiyuhin nila. Pero maggagabi na ay wala pa rin ang mga ito. Maya-maya ay dumating na yung mga pinsan nilang inutusang sumundo sa kanilang mga tiyuhin. At nalaman naming lasing na pala ang mga ito at nakatulog na. Kung kaya, mas makabubuti raw na doon na kami matulog at magpalipas ng gabi.
Wala na kaming nagawa pang magpinsan, kundi ang magkatinginan na lamang. Na magsimula ng kumalat ang dilim, ay nakita namin kung gaano silang mas naging abala pang lalo. At kinabahan ako sa aking mga nakikita. Parang mayroon silang pinaghahandaan. At kapag amin silang tinatanong ni Kuya Norman, ay iba ang kanilang isinasagot. Pero alam naming mayroon silang itinatago. Dahil isinara nilang mabuti yung mga bintana at pinto. Na kanila pa yung sinabitan ng napakaraming bawang. Mabilis na lumipas ang mga oras. Natatandaan kong naroon kami noon sa silid ni Melanie bago pa ako tuluyang makatulog. Nakaramdam akong bigla ng matinding pagkamaalinsangan, kung kaya wala akong tigil sa kakapihit. Inalis ko na rin yung kumot na nakatabon sa akin. Nang minsan pa akong tumalikod kay Kuya Norman, ay bigla akong nagulat nang makita ko ang mukha ng aswang na halos dumikit na sa akin. Kaya napasigaw talaga ako at agad na napaatras. Nakakatakot ang kanyang mukha. Pulang-pula ang mga mata nito na mayroong namuong mga dugo. At naghalo na ang laway at dugo sa palibot ng kanyang bibig. Walang tigil kong niyugyog si Kuya Norman para gisingin. Narinig ko na rin yung mga yabag na papunta sa silid kung saan kami naroon. At di nga nagtagal, ay kumakatok na sila doon sa may pinto. Tumayo ako at akin silang pinagbuksan. Nagising na rin ng puntong iyon si Kuya Norman. Tinanong nila ako kung ano ang nangyari. Sa nanginginig kong boses ay sinabi ko sa kanila na nakakita ako ng aswang. Kaya napatingin sila sa kabuuan ng silid. Dahan-dahan nilang iginala ang kanilang mga paningin at pagkatapos muling napatitig sa akin. Sinabi nilang baka nananaginip lang ako. Noong mga sandaling iyon ay hindi ko na rin talaga masabi kung panaginip nga lang ang lahat. Dahil parang totoo talaga iyon. Pero wala naman sa loob ng kwarto yung aswang na nakita ko. Naupo akong muli sa aming higaan at napaisip. Sapo-sapo ng dalawa kong kamay ang aking noo habang binabalikan ko yung mga nangyari. Hanggang sa may napansin akong dugo sa aking binti. At unti-unti ko na ring naramdamang humapdi iyon. Nangawakan ko ang dugo ay doon ko pa lamang nalamang mayroon akong sugat. Pero paano ko iyon nakuha? Saan? Yan yung mga katanungang tumakbo kaagad sa aking isipan. Napansin ni Melanie ang dugo sa aking kamay at bigla itong napabulalas na kanyang sinabi na hindi ako nananaginip. At bigla niyang hinawakan ang isang kamay ko at ipinakita sa kanila yung dugo. Maging sila ay nagtaka kung papaano ako nagkaroon ng sugat. Pinuntahan nilang muli yung mga bintana at pinto. Pero nakasaradong mabuti lahat iyon. At nakasabit pa rin doon yung mga bawang na kanilang inilagay. Kaya ang malaking katanungan ng mga oras na iyon ay paano nakapasok pa rin yung aswang. Na sa aking palagay ay walang epekto yung mga bawang na iyon doon sa aswang. Ang sabi ni Melanie, ang inaasahan nila ay susugod ang mga ito at hihilingin na ibigay kami ng pinsan ko sa kanila.
Hindi daw niya inaasahan na papasok ang isa sa mga ito ng palihim sa bahay at pagtatangkaan ang aking buhay sa ganong paraan. Dahil doon ay hindi na nila kami iniwan pa at hinayaan na rin nilang nakabukas ang lahat ng mga ilaw. Hindi na kami pare-parehong natulog. Hinintay na lang namin na mag-umaga at nang sumikat ang araw ay doon palang dumating ang mga tsuhi nila Melanie at kanila na kaming inihatid sa kalsada. Makaraan ng halos 1 oras na paghihintay ay doon pa lamang kami nakasakay ni Kuya Norman at doon pa lang ako napanatag. Sa wakas ay ligtas na kami. Sa wakas ay makakauwi na kami sa amin, naisip ko. Nang nasa bahay na ako ay bigla namang sumama ang aking pakiramdam. Para akong nanghina na halos hindi ko maigalaw ang aking katawan at ang init ng aking pakiramdam. Nahiga ako at pinagmasdan kong mabuti ang aking sarili hanggang sa bigla na lang akong gininaw. Para na akong tatarangkasuhin at ang sakit na rin ng aking mga kasukasuan. Nagbubutil-butil na rin noon ang mga pawis ko hanggang sa makatulog na ako. Natagpuan ko na lang ang aking sarili na nasa kalagitnaan na ako ng napakadilim na lugar. Di ko alam kung nasaan ako hanggang sa makarinig ako ng huni ng napakaraming paniki. Maya-maya ay nagliliparan ng mga ito sa iba't ibang direksyon, pero hindi sila lumalayo sa tabi ko. Naramdaman ko ring nagkasugat-sugat na ang aking muka dahil sa tinatamaan nila ako. Hanggang sa unti-unti nang nawala ang mga paniki at tumambad sa harapan ko ang isang aswang at kinakain niya ang isang taong nakahiga. Nagulat ako nang makita ko yung muka nung tao na kinakain ng aswang pagkat nakita ko ang aking sarili. Nang ibaling ko naman ang aking paningin sa aswang ay mas lalo akong nahintakutan pagkat ako rin iyon at sarap na sarap ako sa aking kinakain. Puno na ng dugo ang aking mukha pero patuloy lang ako. Patuloy pa rin ako sa pagkain hanggang sa magising ako. Di ko alam kung anong ibig sabihin ng panaginip kong iyon. Pero isa lang ang nasisiguro ko, hindi iyon maganda. Maya-maya ay biglang pumirot ang aking sikmura. Maya-maya pa'y nagsusuka na rin ako. Puno ng usok ang silid. Naramdaman kong mayroong biglang humawak sa braso ko. Nang tingnan ko kung sino iyon, ay nakita ko ang aking ina. Naroon din ang tatay at mga kapatid ko sa isang tabi. At mayroong isang matanda. Kilala ko siya. Siya ay si Lolo Tino, na kilalang manggagamot sa aming lugar. Tila naunawaan ko na kung ano ang nangyayari. Naisip kong bigla yung mga nangyari doon sa piyestahan. Nang buong akala ko matapos naming makaalis doon ay ligtas na kami ng pinsang kong si Kuya Norman. Yun pala ay kanila pa akong pinabaunan. Di ko alam kung gusto nila akong patayin o hawaan lang.
Pero alinman sa dalawa ay parehong hindi ko yon gusto. At hindi talaga ako iniwan ng mga mahal ko sa buhay. Laging mayroong nagbabantay talaga sa akin. Lalo na sa mga gabing wala doon si Lolo Tino. Nakakatakot yung mga gabing sumunod. Pagkat nararamdaman ko talagang mayroong laging nasa labas ng aming bahay. Kung minsan naman ay nararamdaman ko iyon sa aming bubungan. At lagi rin akong nananaginip ng tungkol sa mga aswang, na madalas ko ring nakikita ang aking sarili na kumakain ng tao. Kung minsan naman sa panaginip ko, nakikita kong kinakain ko ang aking sarili. Ilang araw ding tumagal ang gamutan. Awa naman ng Diyos ay gumaling naman ako. Pero simula noon ay iniwasan ko nang sumama pa sa mga piyestahan, lalong-lalo na sa mga lugar na hindi ako pamilyar. Parang nagkaroon kasi ako ng phobia dahil doon. Hanggang dito na lang po, Sir PB, ang kwento ko pong ito. At marami pong salamat. Dito po natin pansamantalang tinatapos ang kwentuhan po natin para sa gabing ito. At kung inyo pong nagustuhan ang ganitong uri ng mga content, ay huwag nyo na po sanang ipagdamot pa ang inyong like at mag-subscribe na at pindutin ang bell icon at i-click ang all para lagi kayong updated sa tuwing may bago po tayong i-upload na kwento. Mag-comment na rin at ibahagi kung mayroon din kayong mga naging nakakatakot na karanasan sa comment section. Maraming salamat po at hanggang sa muli.